Hi everyone! Magandang araw! For today's video nga pala guys ay magluluto ako. Pero bago ang lahat guys, welcome to my channel, Cheryl's Happiness. Okay guys, di ko na patatagalin pa. Nandito nga pala ako guys sa bilihan ng gulay. Malapit lang ito sa amin. Bumili kasi ako ng lulutuin kong gulay. At nung mabili ko na nga ang mga kailangan ko guys, bumalik na ako. At pagbalik ko naman, eto, nakasalubong ko si tatay. Si tatay na nagtitinda ng isda. Meron nga po pala siyang dalang bangus at galunggong. Dahil wala ng bangus guys, naisip ko na yung galunggong na lang ang bilhin sa kanya. Last na lang daw po kasi at pinapaubos niya na lang. Kaya ayun, kinuha ko na lahat. At heto na nga guys, nakarating na ako. Grabe guys, sobrang init. Kaya ayan, nakasombrero na naman ang mema nyo. Grabe, sobrang pawis na rin ako dyan guys. Nakapagpahinga na nga po pala ako dyan guys, kaso hindi ko na na-videohan. Nung makapagpahinga na nga pala ako guys, ayan, sinimulan ko ng linisin itong isda na nabili ko. Ayan, tinanggalan ko na ng hasang yan guys, sinugasan. Dahil gagawin ko nga po pala itong daing, yung lalagyan ng suka, paminta, bawang, asin, at magic sarap. Mahilig po kasi talaga ako dito guys, paborito ko ito, kaya ito gumawa ako ng daing na galunggong. Masarap po kasi ito pang ulam-ulam. At ganito naman po pala ako guys magdaing, ganyan lang po yung ginagawa ko. Mabilis lang po ito, hindi naman mahirap gawin. Yan, ganyan lang po ang pagdadaing ng isda. Sanay po ako dito guys kasi doon sa amin sa probinsya, ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. At natutunan ko lang pala guys ang pagdadaing dahil nakikita ko yung nanay ko dati na gumagawa siya nito. Kaya ito kahit papaano marunong ang mema nyo. And then, napakadali lang naman talaga nitong gawin guys. At pagkatapos ko nga pala guys magdaing dyan, ayan, kumuha naman ako ng bawang, binalatan ko na nga po pala, at pagkatapos ayan, hiniwa-hiwa ko na dahil iyan ay aking isasama sa daing na lalagyan ko ng suka. Nako guys, kapag ito talagang ulam kong dami-dami ko talagang nakakain, lalo na sa umaga guys. Ay, nako grabe, sobrang dami kong nakakain, sarap kasi nito guys. Kapag ako nga pala guys gumagawa ng daing, gusto ko talaga yung maraming bawang. Palibhasa mahilig ako sa bawang guys. Kaya ayan, tinadtad ko talaga ng bawang at nilagyan ko na nga rin pala yan guys ang paminta, magic sarap at asin. At ayan, nilagyan ko rin ng suka. Yan, para mas lalong sumarap ang ating daing na galunggong. Hindi ko pa naman ito guys lulutuin ngayon, bukas pa. Ibababad ko muna ito guys para mas manuot yung mga nilagay kong pampalasa. Para kinabukasan, magpiprito na lang ako. So, ito na nga pala guys, tapos na ang aking ginawang daing na galunggong. At yung ibang natirang galunggong guys, kasi hindi ko naman po lahat dinaing, ito, ginawa ko na lang paksiw. At ito naman yung binili kong gulay guys, gulay na kangkong. Namiss ko po kasing kumain ng adobong kangkong, kaya ito, bumili ang mema nyo. Buti na lang guys, maganda yung nabili kong kangkong, kaya ito, hinumpisahan ko ng tanggalin yung mga dahon. At pagkatapos yung mga tangkay niyan, ay ihiwa-hiwain ko na yung malalambot na parte. Tapos iluluto ko na, gagawin ko ng adobong kangkong. 10 piso nga lang pala ito guys. Ako lang naman kasi ang kakain nito, kaya isang tali lang binili ko. Tsaka naisip ko talaga na magluto na lang guys, kaysa bumili pa ng lutong ulam na. Kasi kapag bumili ka ng lulutuin, mas makakatipid ka at marami ka makakain na gulay. Kaysa bumili ka pa, konti lang talaga makain. Dahil hindi naman ako guys bumili ng karne, ay lalagyan ko na lang ito ng century tuna. At lalagyan ko din ng tokwa. Yan, ayan ang aking ihahalo sa aking adobong kangkong. Pwede naman itong panghalo guys. Proven and tested ko na ito. Masarap talaga. At bukod sa masarap, madaling gawin, madaling lutuin. So tara na guys, let's cook!
At eto na nga, naglagay na nga po pala ako ng mga pampalasa. Ayan, nilagyan ko na nga po pala yan ng asin, asukal, para maging balanse ang kanyang lasa. At nilagyan ko rin po yan ng magic sarap. At naglagay din po ako dyan ng paminta. At syempre, hindi mawawala ang toyo. At nilagyan ko rin po pala yan ng suka. Hindi ko nga lang po pala na pakita yung paglagay ko ng suka, pero nilagyan ko yan ng suka. Hindi na nga po pala ako naglagay ng oyster sauce dyan dahil okay na po sa akin ang toyo. At nilagyan ko po yan ng magic sarap para lalong sumarap. At pagkatapos nilagyan ko na nga po pala ng century tuna. Ayan. At nung malagyan ko na nga guys ng century tuna, hinalo-halo ko muna saglit at tinakpan. At pagkatapos nung maluto na, ayan, nilagay ko na sa isang plato. Wow! Yummy and tasty. And ready to serve na po ang aking adobong kangkong. Kaya tara na, chibuga na! So hanggang dito na lang ang video na ito guys. Sana nakarating kayo hanggang dulo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to like and subscribe my channel. Bye-bye!